Mapagpalang araw mga kataba, pag dumadayo tayo sa mga lugar na pinupuntahan natin, siyempre nag-scout tayo ng mga magaganda natin pwedeng puntahan. Kasi yun yung sinasabi sa atin punta kayo sa ganito, punta kayo sa ganon, maganda ron, maganda rito. Ganyan yung mga nakikita natin at naririnig natin mga kataba. Siyempre itatry naman natin para makita natin kung talagang maganda talaga yung mga sinasabi nila. Tulad nung hot spring mga kataba. Kasi alam nyo naman yung purpose ng hot spring. No? Maganda sa katawan. Yung mga toxic, yung mga sakit-sakit sa kasukasuan, lalo na yung mga nagkakaedad na. Tulad ni Mama Taba. No, hindi naman nga na, andyan na nga ako kaso hindi naman ako nakaligo mga kataba. Dahil alam niyo naman na, pagod na. Tapos meron pang kulang-kulang na dalang gamit. Kaya dapat lagi tayo maghahanda ng mga gamit natin. Pag dumadayo tayo mga kataba, minsan kasi kinakatamaran na natin magdala ng mga gamit Lalo na ako mga kataba, ayokong maraming binibit-bit. Kaya nood-nood na lang. Pero okay naman mga kataba. Kasi sabi ko nga meron pa naman susunod. Pero nakakatuwa na rin panoorin yung mga naliligo. Nag-enjoy na sila. Tulad niyan, meron pa silang taga-video, meron pa silang taga-picture. Kaswela nila kay Jack na. Siyempre, tamang kwentuhan naman kami ni Jack dyan ng mga buhay-buhay namin. Kasi hindi kami naligo mga kataba Sinamantalan namin yung pagligo-ligo nila habang naliligo sila. Nagsisenti naman kami ni Jack. Oh, shout out naman kay Jack. May kasamang emote habang nagkukwentuhan. O, ayan, di ba? Ang bilis ng transition, mga kataba. Nandiyan naman kami sa bahay ni Rizal Sabi ko naman sa inyo, mga kataba kung nasang lugar ka, dayuhin mo na yung mga pwede mong dayuhin. Puntahan mo na yung mga puntahan na talagang masisihan ka at marami kang matututunan. Katulad ng bahay ni Rizal, mga kataba. Siyempre, dapat mo naman tignan yung mga sinauna natin. Yung naging kwento ni Rizal mga kataba, paano siya namuhay, ano yung naging buhay niya nung talagang nabubuhay pa siya. Kasi dapat nating maintindihan yan na hindi lang basta kilala natin si Rizal sa pangalan. Nung pinapakita kasi dyan mga kataba, yung naging buhay niya kung paano siya namuhay, ano-ano yung kasaysayan. Sabi nga nila, napaka-importante yan, no? Makikita niyo yung taon, no? Yung iba naman, hindi pa tayo tao. Kasi nga sinauna pa. Nakakatuwa lang mga kataba. Na-preserve nila yung mga gamit ni Rizal at kung ano-ano yung mga dapat nating matutunan. Pag pumunta ka kasi diyan mga kataba, ipinapakita diyan magmula sa umpisa kung paano siya namuhay, ano yung mga nangyari mga kataba. Meron ding mga nagtuturo, meron ding nagdi-discuss dun sa mga estudyante na pumupunta. Yung iba naman nag-o-observe, nagmamasid na lang din mga kataba kung ano yung mga dapat natin makita, matutunan. Nakakatuwa nga mga kataba kasi talagang kumpleto siya. Tulad niya, no, ikot kami ng ikot. Tinitingnan din naman namin kung ano yung mga dapat nating matutunan. Hindi lang basta nagpa-picture tayo dyan o nagpa-cute na nagpa-cute. Kasi dapat din natin tignan at basahin kung ano yung nangyari. O tignan nyo, di ba may nagdi-discuss mga kataba, nakikinig naman yung tao. Kasi nga ganyan yung dapat nating matutunan. Pahalagahan natin yung kasaysayan ng buhay ni Rizal. Alam nyo ba mga kataba, sa mga ganyan na pinupuntahan natin, hindi lang naman tayo basta pumupunta dyan Parang bumabalik tayo sa nakaraan. Lalo na yung bahay ni Rizal. Kasi tignan nyo yung mga istruktura, yung mga nakikita natin sa paligid. Ma-amaze ka mga kataba na meron pa palang ganyan, nabuhay pa pala yan. Tulad niyang mga yan, ipinapakita kung kailan nangyari yung kwento. Detalyado siya mga kataba. Ipinapaliwanag sa atin na ganito yung buhay ni Rizal, na ito yung mga nangyari sa buhay-buhay niya, paano natin i-analyze yung buhay natin ngayon at yung buhay naman niya noon. No, ibang-iba na ngayon mga kataba. Oh, lahat yan mga kataba, sabi ko nga, pati yung mga gamit, kung saan siya nakaupo, ano yung ginamit niya, yung mesa, yung bangko, lahat yan mga kataba, pinapakita. Kaya nga, ang galing ng pagkaka-preserve, ang galing ng pagkakatabi ng mga gamit. Lahat, lahat mula sa pasimano, no, mga kataba, yung mga talagang ginamit niya. Pati nga yung mga kisame at saka yung mga ilaw-ilaw, no, mga antik na gamit mga kataba, ipinapakita rin dyan. Ang galing ng pagkakatabi nila. Lahat yan. Kaya nga may ano din may partition na inilalagay para ma-preserve yung mga gamit. At nakakatuwa rin makita yung mga ganyan na hindi na natin basta-basta yan makikita. Kaya nga dapat din
makita ng mga kabataan yan ngayon eh. Pati yung higaan na yan, mga kataba. Tingnan nyo naman. O, di ba? Pati yung mga lumang bintana. Hindi nila hinayaan na masira. Meron pang sungka, mga kataba eh. Yan, nandiyan sa may pinakaupuan nila. Yan, ganyan kaganda mga kataba. Nakaka-amaze nga yung mga nakikita mo eh. At halatang bagong-bago pa rin. Pati mga gamit sa bahay, mga kataba, talagang inalagaan. Magmula sa muebles, pati nga yung mga bintana, mga kataba, tingnan nyo, halos walang sira. Kasi marami pang pwedeng makakita dyan eh. Kaya ganyan na lang ang pagpapahalaga nila sa bahay ni Rizal. Marami pang susunod na henerasyon ang pwedeng makakita at maintindihan nila yung buhay ni Rizal na napakahalaga. Isa siyang, hindi lang siya basta bayani, mga kataba. Merong kwento na kapupulutan mo ng aral. At paano natin i-apply ngayong henerasyon na to? Kasi ang laki-laki ng ipinagkaiba noon, mga kataba, kumpara sa ngayon. Kaya yung mga estudyante na pumupunta dyan, talagang nilelekturan sila. Ano yung naging buhay ni Rizal? Maraming nagdidiscuss, mga kataba dyan. Hindi ka basta-basta maiinip. Maa-amaze ka pa nga eh. Kasi nga yung mga nakikita mo na meron palang mga ganyang muebles na hindi mo yan basta-basta makikita sa ibang lugar. Kasi nga sa bahay lang ni Rizal yan makikita. Siya lang yung meron yan. Yan yung mga sulit nating pinupuntahan. Kaya nagpapasalamat kami sa mga ganyang pagkakataon. Salamat, mga kataba!